I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello Universe, it's me again. Ayan, shout out sa inyong mga beswa, mga Marcos loyalists and supporters of course, and OFW and Filipinos all over the world. Next naman. Well, mayroon tayong very good news for everybody, no? And bad news for DDS. Kung ano man ito guys, basahin po natin. Okay? Ayan, basahin natin. Sabi ng PTV4, ayan, 3 hours ago, mga besa, karamihan sa mga Pilipino ang patuloy na nagtitiwala at nagpapakita ng suporta kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Abang malaki ang binaba ng trust and performance ratings ni Vice President Sara Duterte Agoy. Batay sa resulta na isinagawa ng tugon ng masa survey ng Okta Research noong November 10 to 16, 2024. Ayan, mga bes, ha? Ayon sa Okta Research, ang pagbaba ng ratings ni Sara Duterte, ayan, sa huling bahagi ng 2024, ang pinakamababang marka na natanggap ng pangalawang Pangulo simula noong December 2023. Agay, parang spaghetting pababa ito mga kababayan. Alam po natin kung bakit ito bumagsak. Bumagsak, lagpak na lagpak, pak na pak ang kanyang trust and performance rating. Napaka-unfair naman kung itataas nyo yung trust and performance niya. Kung tutuusin, wala naman siya nagagawa. Sa kanyang pamumuno, magtatlong taon na. Wala siyang big achievement. Iniwan niya yung DepEd na maraming kabulukan. Di ba? 49% trust rating niya, mga kababayan. Ang naniniwala sa kanya, yung mga DDS. Siyempre, kung talagang suportado siya ng INC, dapat hindi ganyan ang kanyang trust rating. Kaso lang, mga DDS lang sumusuporta sa kanya. 49% trust rating, 48% ang performance rating niya. Jesus Maria Joseph, ano bang nagawa ni Sara Duterte? Sa kanyang performance, mayroon. Diyan kayo nagkamali, siyempre mayroon yan. Yan, makikita nyo. Nagmo-mountain climbing siya, nagpapatato. Di ba? Nag-taking selfie kung saan-saan. Ang kanyang performance ratings? Siyempre mga kababayan, una-una, higit sa lahat yung kanyang pagkukuda-kuda sa social media. Yung paninira niya sa Pangulo, sa First Family, sa Speaker, yung ibang ahensya ng gobyerno, kinakalaban niya. Kung anong pinagsasabi. Yan ang 48% performance niya. Yan ang kanyang nagawa, mga bes. Higit sa lahat, yung pagbabanta niya kay Pangulong Marcos Jr. Di ba? Nag-hire siya ng hitman para patayin ng Pangulo. Di ba? Hindi maganda pong biro yun. Kasi no joke, sabi niya ganyan. Di ba? Tsaka, isa pa, mga kababayan, yung ganyang klaseng pag-uugali, ipapakita mo sa mamayang Pilipino, natural, aayawin ka nila. Di ba? Mataas ka na official, tapos ganyan ang inasal mo. Hindi maganda yun. Wala siyang performance. Fair lang, walang months. Di ba? Mayroon siyang months, yung mister niya. But anyway, ayan. Kung patuloy pa ang kanyang pag-uugali, yung paninira niya sa pamahalaan, binabanatan niyang pamahalaan, kasama niya ang kanyang ama. Isa rin yun. Diba? Sinugunda mano ng mga dilis. Kung saan-saan social media, mga kababayan, naglilipa na ang mga bayarang mga dilis para lang manira sa mga page. Lalo sa page ni Pangulong Marcos Jr. Sa comment section ko, mga bayaran po yan. Yan mga alipuris ni Piatos. Yan kay ito yung kay sino ba to? Sis Escudero, mas mataas, 63% ng trust rating. Cool na cool yan si Senate President guys 65% ang kanyang performance rating. See? Cool na cool ang kanyang performance, no mga bes? Fashionistang senador. Yan. Siyempre,
Ayan, nakikita nyo? Di ba mga bes? Yan po ang kay Pangulong Marcos Jr. 65% trust rating and performance 64% rating. Sa ating mahal na Pangulo, kay Speaker of the House 58%. Ayan ang trust rating. 59 performance ratings 59%. Kaya Chief Justice naman 10% trust rating and 8% performance rating, sabi ni Okta Research mga bes. Okay? Okay lang yan si Chief Justice, hindi naman siya politician. Itong mga to, ito talaga importante. Tingnan nyo si Speaker umaarangkada. Mga kababayan, kung tutuusin si Speaker, ito real talk tayo. Kung ikumpara mo naman sa kay Sara Duterte si Speaker Martin, nako, layo. Mas bihasa naman ito mamuno. Tingnan mo naman, 'di ba? Mga best, obvious naman eh. Ayaw ng mga dilis 'yan. Yung mga ganyang trust rating ni Speaker, ayaw nila. Galit na galit sila kay Tambaluslos. Pero hindi na nakita ang kanilang pinuno na si Tambalustay Inday. 'di ba? Ayaw nila 'yan. Ngayon, pag ito si Speaker ay tumakbo sa pagkapangulo at maglaban sila Sara Duterte, ay sus, 100% yan. Panalo yan si Speaker. Ay, di kalidad ang kanyang, ang kanyang pag-uugali. Bakit? Ay, hindi pala away. Kahit siniraan ng siniraan sa social media, ngiti lang ang makikita mo kay Speaker. Pero kung magsalita ito, minsan lang magsalita ito, pero malaman, sa pool talaga. Sa puso, matatamaan ka talaga. Ma-itch hurt ka. Yan si Speaker. Tingnan nyo naman guys, ang performance ng House ngayon, di ba? Di ba? Tingnan nyo naman. Quadcom pa lang eh. Sino bang leader doon ng House? Di ba si Speaker? Diyan pa lang eh. Talagang I think 61% ng Pilipino ay suportado ang Quadcom. Biro nyo yun mga bes. Kaya yan, nakuha ni Speaker. Yung ganyang trust rating at performance. At saka ito, tumutulong ito. Pag umiikot ito sa iba't ibang lugar, kasama ang kanyang 19 Congress ng mga congressman na kapwa niyang congressman, guys. Nagtutulungan sila kaya? Hindi, sa totoo lang. Tsaka mabait ito. Tsaka, mataas din ang pinag-aralan nito, guys, Di kalidad din. Di basta-basta. Light pinsan hindi naman palaway ang Pangulo. Ganon din si Speaker, very professional ito mga bis. Sa totoo lang, yung mga tira ng mga DDS sa social media na magnanakaw do si Speaker, kung ano pinapalabas nila, siniraan nila sa social media, ipopost nila yung mga pangalan niya na kung ano-ano, 'di ba? Grabe. Sobra itong mga DDS naman lait, guys. Lalo nitong mga vloggers nila, grabe. Feeling perfect naman at feeling malinis itong mga naninira sa kanya. 'Di ba? Kaya si Speaker, pagtatakbo ng pagka-presidente yan, kakampanya ko yan talaga. Siyempre, bubuto ng Marcos loyalist. Well, depende na lang kung yung iba ayaw. Hindi, wala tayong magagawa. Pero, kung sila lang dalawa ang maglaban, ay nako, Speaker na lang. At least, pag si Speaker, nako, matutuloy lahat ng mga magandang hangarin ng Pangulong Marcos Jr. sa kanyang mga gustong mangyari na lalong pagagandahin ang bansang Pilipinas. At siyempre, nasa likuran niya ang Pangulong Marcos Jr. if ever talaga mangyari yon. Now, yung kay Pangulong Marcos Jr., nako, obvious naman niya guys trust rating 65 versus Mariusip. Na kumbaga magtaka ka na lang naman na magtaka na lang kayo kung ibababa pa yung kanyang trust rating. Grabe naman kayo. Wala ba kayong mga mata sa mga performance na kanyang pamumuno? Napakagaling na leader ito. Yung ibang bansa nga nakikita yung kanyang performance O yung sa Bin de Honor na nag-speech siya, pinagmamalaki niya ang kanyang bansang Pilipinas at yung na-achieve ng Marcos administration itong last 2024. 'Di ba? At isa pa, yung good news na sinasabi ko sa inyo na hinihiling niya
Hinihiling niya ang suporta ng international countries, na para suportahan siya, mga kababayan, para makaupo, na ang Pilipinas sa United Nations Security Council. Di ba? Ipagdasal po natin 'yon, mga bes. Tayo ang makikinabang. Big ano 'yun, achievement sa bansang Pilipinas, karangalan po ng Pilipinas. Malay nyo, 'di ba? Dadagsain ng dadagsain tayo dito. Lalo't lalo pa, maraming mga foreigner na vloggers, mga kababayan, nakikita ko sa social media na talagang maganda yung pinagsasabi nila tungkol sa Pilipinas. Very friendly ang mga tao dito, mga gagandang views. Makikita mo sa mga vlogs nila, grabe. Malaking katulungan po sa atin yun, yung mga foreigners na nagpupunta dito na nagbablog. Ay, malaki yun. Parang ano na yun eh. Hindi lang parang naipopromote nila ang bansang Pilipinas. Kaya maraming mga foreign country na nagpupunta dito. Siyempre yung accommodation natin, yung pagiging palakaibigan, very smiley, mga napaka-entertainer natin sa ating mga bisita, and especially sa mga pagkain, ay talaga naman sarap na sarap sila, mga bes. So dahil dito sa ating mahal na Pangulo, congratulations sa ating mga top government official. Yan. Dapat lang talaga mataas ang kumpiyansa ng mga Pilipino sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. kasi nakikita nila kung paano ang kanyang busilak na puso sa pagtulong sa ating mga kapwa Pilipino, lalo na po yung mga nasa laylayan, mga magsasaka. Kitang-kita naman, mga kababayan, sa performance niya, grabe, di ba? Sa trust, malaki ang tiwala talaga sa kanya. Lalo na po sa pag-uugali. Big ano yun, big factor na lang sa pagkataon niya. Napaka big deal po yun. Yung pag-uugali na hindi pala away. Ay, sus. Nagre-reflect yan sa buong pagkatao mo, yung kabaitan mo ba? Hindi nagsasalita kahit pinagmumura. Kung anong pinagsasabi, ay, parang si speaker lang din. Sa performance lang, kitang-kita naman natin yan. Yung 6 years nga niya, kulang pa yan eh. Marami dapat ma-extend dapat eh. Well, I hope, no, na mangyari yun. Dahil dyan sa kanyang kagalingan, mamuno, the best na leadership, ayun, napipinto ang gagawing ano ito. Malay mo, who knows guys, who knows, kung if ever na makaupo ang Pilipinas sa UNSC, United Nations Security Council, pag naka-member na tayo na doon, tapos siya po ang gagawin na pinuno, patay tayo dito. Malaking karangalan sa Pilipinas po yan. Very proud dapat tayo. Sana i-grant ng ating mahal na Panginoon na ipagkaloob kay Pangulong Marcos Jr. yun. Di ba? Yun ay pangarap natin yan, mga bes. At ipagdasal po natin na makaupo ang Pilipinas. Magiging member ng UNSC 2027, tama-tama. End of kanyang termino. Ano kaya sa palagay niyo, mga bes? No? What if? Nagmembro na ang Pilipinas. Tapos siya ang gagawin na pinuno. Naku, hindi isang bansa, guys. Buong mundo na po yan. At saka may kakayahan si Pangulong Marcos Jr. mamuno, sa totoo lang. Kaya isa pa, napakagaling niya talaga. Peacemaker ito. 'Di ba, katulad ng unang video natin, sinabi nga natin, nakikita po yan ng buong mundo, yung kanyang pag-speech, siyempre pagdating sa English, Jesus, talagang very de calidad yan, guys, sa kanyang English. Nako, talaga naman, iba talaga pag nag-aral sa mga prestiyosong mga universidad sa London, no? So, nakikita sa kanya yung pagiging peacemaker niya. Bakit? Di ba, sa international, sa iba't ibang dako ng bansa na talagang nananawagan sa China na kailangan ng kapayapaan, lalo na sa West Philippine Sea. At dinagdag niya pa doon na not only the Philippines, sa West Philippines, but all over the world. Biro nyo yun? So, there's possible talaga. Well, God is good all the time. Why not? Diba? Na siyang gawing pinuno. Ako po,
Ewan ko na lang, no? Pag-pray po natin yan. So, yun guys, ang pinaka-latest update video ko sa inyo. Ano po ang kapalagayan nyo? Well, congratulations sa ating mga top governments. Galingan nyo ang inyong performance para lalong tataas ang inyong trust and performance ratings. Thank you guys for watching. See you again on my next upload video. Bye and baboos. God bless Philippines.